Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, okay, lilinawin na agad sa inyo ni Mima Alicia. Baka mamaya mayroong mang-away sa akin dyan. Uulitin ko at paglilinaw ko po, hindi ko po inaatake ang DBM. Wala po tayong aatakihin dito. Nagko-komento lamang po tayo base sa ating mga nakikita, base sa ating mga nakaranasan, base po sa nangyayaring kaganapan dito sa ating bayan. So ngayon, ito yung balita. House leaders drop move to return National Expenditure Program after DBM promises revision. So ngayon, hindi talaga ako actually totally magsasalita pero wala na, sagad na tayo. Kailangan natin dito ng totoong accountability. Uulitin ko, hindi po natin inaatake ang DBM. Pero kung meron mga minamahal na paulit-ulit na insertion, tapos may pondo, tapos palpak na proyekto, and then natapos na ito, diba? So talagang mapapakomment ka na lang. Ano ba yung ginagawa ng DBM? Diba? Tapos makikita natin mayroong palpak na datos ngayon sa 2026. Diba't hindi maganda? Diba't kailangan nating i-call out kung ikaw ang nasa sitwasyon ng lower house, ng House of Representatives, ng lower chamber, ang pinasa sa iyo na NEP, tapos merong sablay na datos, may mga ghost project or sinasadyang dagdagan or bawasan. You know, ano tawag mo dun? Diba mga minamahal? So ngayon, panahon na para ilabas natin ang variance, para malaman natin ang katotohanan. Siyempre, kapag pumalpak ang DBM dyan, automatic yung reflection niyan sa Kongreso. Ngayon, ayaw din masisi ng Congress sa mga pagkakamali or sa mga mali, lalo na sa pondo ng taong bayan. So ngayon, talagang todo higpit ngayon ang lower chamber. Dito nga po sa DBM, and also si President Bongbong Marcos mismo ang nag-utos ng malawakang review. So ngayon, meron na pong ilalabas na iilan ng mga kurot na mga katotohanan na makikita at magkakaroon ng expose sa taong bayan. So ngayon mga minamahal, under the National Expenditure Program, ang nakikita ko lang dito na senaryo ay totally gulo. Biruin nyo ba naman mali-maling budget figures, 'di ba? Kahit tapos na ang proyekto, for example, ang 70 million nagiging 1 million, tapos ang 10 million nagiging 70 million. Yan po yung sabi ni Representative Ronnie Puno. For example, sa Marikina, mga minamahal, may pondo sa proyektong matagal nang tapos. Ayon po yan kay Mercy Chodoro. Ngayon, anong klaseng sistema ang naglabas ng ganitong budget? Siyempre, masisisi na naman dyan ng ating presidente. Refleksyon yan sa ating presidente. Pag bumaba ang survey ng ating presidente, sasabihin na naman ninyo, walang ginagawa. Kaya ngayon na kino-call out, diba? Lahat ng mga nagtatrabaho, wag naman sana kayong magalit sa ating Pangulo. So, hindi trabaho ng Kongreso na ayusin lahat. Hindi naman kasi yung Kongreso, robot Diba, yung Department of Budget and Management, diba, ang merong mandato na gumawa ng maayos na National Expenditure Program. So, mandato nila yan Sa kanila yan. Trabaho nila yan. Ngayon, ang Kongreso, taga-review. So, kung kaya't may mga sablay na mga NEP, malamang ang babatikusin dyan ang DBM. Kasi ang reflection dyan at the end of the day dito sa Congress, tapos sasabihin na naman ninyo, madami kasing crooks dyan sa loob ng Senado, madami kasing buaya dyan sa loob ng Senado. Kung hindi ba naman kayo nahihibang? And besides, si President Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi na kailangan nating tingnan lahat, di ba? Kahit sa 2026 budget, kung meron tayong nakikitang kamalian, kailangan puksain, kailangan tingnan, kailangan, i-call out. So, marami kasi tayong nakikita mga last-minute insertion Diba? Madami tayong nakikita dyan. Kaya kino-call out yan ni President Bongbong Marcos. And also, yung ginagawa ng Malacanang ngayon, hindi lang to basta-bastang paglilinis. Ito po ay malawakang koordinasyon. Sabi pa nga ng palasyo, mas maganda po, iyong mga nirereklamo ay ikino-coordinate talaga sa DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon. Ngayon naman, meron tayong katanungan. Meron ba silang listahan
ng mga insertion. Nailabas na ba ang mga variance? O, bakit mahalaga yung variance? Syempre mga minamahal, iyan po yung dokumentong naglalaman ng mga pagbabago sa orihinal na National Expenditure Program. At kung may mga nakasingit na mga ghost project or over budget na items. So, doon din po natin yun makikita. Ngayon, ano po yung panawagan natin sa mga mambabatas? Malamang ibalik ang NEP sa DBM. Ilabas ang variance for transparency and also for accountability. Kung ayaw nating maniwala sa mga haka-haka, 'di ba, sa mga chismis, sa mga putok issue, malamang kailangan nating ilabas. Kailangan nang ilabas ang katotohanan. Ayusin ito ng maaga pa. Bakit? Para hindi mapahiya ang Pangulo at hindi kawawa ang taong bayan. 'Di ba? So, kung meron mang katiwalian sa 2026 budget, hindi dapat yan palampasin. 'Di ba? So, we demand a transparency. We demand also the variance and also protect the budget. Bukod sa budget, syempre, protect the people then and also the president. So, basahin natin itong basurang trabaho ng NEP. Eto, pakita natin sa inyo mga minamahal. Mabagal-bagal ba yung signal kasi yung wifi ba natin nandoon sa kabila. Wait lang, mga minamahal. Naglo-loading pa siya, oh. O yan. Basurang trabaho ang 2026 NEP. Puno. Yan yung title dito. Para kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, tila basurang trabaho ang isinumiting 2026 National Expenditure Program ng DBM sa Kongreso. Dahil pa iba-iba ang budget na inilalaan sa iba't ibang proyekto kasama ang mga proyekto na matagal nang natapos. Biruin mo, tapos na sinama pa, di ba? Di ba naman mga ulugok? Aniya, ang budget na ginawa sa kanyang distrito sa Antipolo, 80% ng pahina ay kailangang palitan dahil ang ibang proyekto ay tinanggal at ang iba naman ay hindi pinrogram ng district engineer. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung 70 million naging 1 million. Yung 10 million naging 70 million. Diba ang gulo? O, ito, binabasa lang natin yan, o. O, sabi pa dito, ano ba ito? Para kaming teacher sa classroom na kinukorek. Yung grade 1 na lumagapak, walang iya, bagsak talaga tong estudyante na to. F lahat ng yan. Dagdag niya pa. So, ani ni Puno, hindi trabaho ng Kongreso ang gumawa ng buong budget. Totoo nga naman. Kundi ayusin ang budget na isinumiti ng DBM, which is true. Aniya, ayaw din ng Kamara na masisi kung masyadong marami ang babaguhin sa isinumiting budget ng Malacanang. Unang nagreklamo si Representative Marcy Teodoro na may proyekto sa 2026 NEP na nilaanan ng budget kahit matagal nang tapos. Yan nga yung mga tawag dito, overpriced, double funding na mga proyekto. And also, because sa utos din ni President Bongbong Marcos, abay, salamat naman. Dahil kahit papaano makikita na natin ang brighter future ng mamamayang Pilipino. Dahil, 'di ba, malawakang review and coordination ang gagawin sa DBM. 'Di ba? Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.